Yang nananawagan na yan, alam naman natin na dating dilawan, no? At hanggang ngayon, alam ko na sila ay dilawan kahit magpalit sila ng kulay na mula sa dilaw hanggang sa pink. Alam natin, no, na yan ay mga opposing talaga, no? Or mga galit sa Duterte. Marami pa, matagal pa ang eleksyon ng 2025, matagal pa ang eleksyon ng 2028. So balit nagsisimula na yung mga tinatawag natin mga demolition job, no? Marami na ang nais magbida. Marami na yung mga kumukontra, madami na yun ang gugulo, lalong-lalo na sa isang alyansa na tinatawag nating majority or paborito, no, ng mga tao na alyansang Marcos Duterte. Marami na yung manggugulo dyan kasi yung alyansa na yan, hanggat hindi nabubuwag yan, hindi makakapasok ang dilawan, no, sa makakabalik sa politika. Pansinin nyo yan sa mga rally, konti na ng pakunti. Yung mga pagkontra-kontra, gawain ng dilawan yan at hindi po gawain ng mga Duterte yan. Huwag po nating hayaan na itong alyansa ng Marcos Duterte ay magkagulo-gulo. Kasi tandaan ninyo, pagka yung alyansa na yan ay nag-iba, may ibang makikinabang at yun ay mga dilawan. So yun po, suportahan po natin ang Vice Presidente, suportahan natin ang Pangulo, at hindi po masama ang magsuhestyon kasi karapatan po ng bawat Pilipino yan. So tandaan natin, no, minsan na po tayong niloko, wag na po tayong magpapaloko. So meron tayong katanungan dahil meron tayong nakitang balita na isang senadora na kakalaya lang, no? At tapos nanawagan siya ng kaya Vice President Inday Sara na mag-resign ka na bilang bilang DepEd Secretary. So ang masasabi lang natin dyan sa dating senadora ay ang patupagin niya at asikasuhin niya ay yung kinakaharap niyang kaso. At sa ngayon dapat i-enjoy niya muna yung pansamantalang kalayaan niya dahil magpapasko, no? Matagal-tagal silang hindi nagkasama ng mga pamilya niya sa araw ng Kapaskuhan. Subalit yung mga panawagan na yan, maging mapagmatsyag po tayo mga kababayan. Kasi alam naman natin, no, na yung nananawagan na mag-resign itong ating Vice Presidente na si BP Sara sa ahensya ng DepEd, no? Yung nananawagan na yan, alam naman natin na dating dilawan, no? At hanggang ngayon, alam ko na sila ay dilawan kahit magpalit sila ng kulay na mula sa dilaw hanggang sa pink. Alam natin, no, na yan ay mga opposing talaga, no? Or mga galit sa Duterte. Alam naman natin kung bakit, dahil ang nagpakulong sa kanya ay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. So yung mga panawagan na yan, yung panawagan niya na dapat mag-resign sa DepEd dahil sa pag-oppose, no, ibig sabihin sinasalungat daw ni BP Sara si PBBM doon sa usapin ng peace talk. So mga lumang storya na yan. Yan yung mga sinasabi natin na nagpapagulo sa Uniteam, no? Gaya ng sabi ko, ako mananatili akong nakasuporta sa Uniteam kay BP Sara at kay PBBM at hindi ko gagawin, no, na pag-awayin sila. So marami pa, matagal pa ang eleksyon ng 2025, matagal pa ang eleksyon ng 2028. So balit nagsisimula na yung mga tinatawag natin mga demolition job, no? Marami na ang nais magbida. Marami na yung mga kumukontra, madami na yun ang gugulo, lalong-lalo na sa isang alyansa na tinatawag nating majority or paborito, no, ng mga tao na alyansang Marcos Duterte. Marami na yung manggugulo dyan kasi yung alyansa na yan, hanggat hindi nabubuwag yan, hindi makakapasok ang dilawan, no, sa makakabalik sa politika. Kaya panawagan natin sa ating mga kababayan, hindi dapat pag-awayin, no? Hindi masama ang mag-oppose o sumalungat. Pero yung sinasabi naman po ni BP Sara, hindi naman po yun oppose. Siya ay nagbibigay lang po ng suhestyon. Nagbibigay lang ng paalala sa Pangulo na ang ipinaglaban noon noong 2016 ay para supilin ang pagdami at tuluyang mawala ang rebellion o yung tinatawag natin against the government, no? Yung mga kababayan natin na naliligaw ng landas, nahihikayat mamundok upang lumaban sa gobyerno. Alam naman natin na yan ang tinutukan ng panahon ng ama ni BP Sara. So hindi po pag-o-oppose, malayo po yung sinasabi na nag-o-oppose si BP Sara. Sa kanyang pahayag, ang sabi niya sa Pangulo, kung maaari ay pag-aralan. Kasi malapit na tayong manalo. Ibig sabihin, konting-konti na lang. Pansin nyo naman yan, dumadami na ang mga sumusuko, dumadami na ang mga nagbabalik loob sa gobyerno.
yung mga nagrarally pakunti ng pakunti, no? Yung mga estudyante, diyan nagsisimula yung recruitment ng mga aktivista. So pansinin nyo yan sa mga rally, konti na ng pakunti. So hindi dapat bigyan ng maling pahayag, no? Maling opinion yung sinabi ng ating Vice Presidente. Ang pag-oppose po, gawain po ng dilawan yan. Ibig sabihin yung mga pagkontra-kontra, gawain ng dilawan yan at hindi po gawain ng mga Duterte yan. Maliwanag na maliwanag sinabi ni Bibi Sara, kung maaari, no? Suggestion, iba ang opposition, iba ang pag-oppose sa suggestion. So panawagan natin sa dating senadora, former Senator Laila de Lima, enjoy nyo po muna yung inyong pansamantalang paglaya. So sa usapin ng politika, hindi na dapat muna makigulo, no? At huwag po nating hayaan na itong alyansa ng Marcos Duterte ay magkagulo-gulo. Kasi tandaan ninyo, pagka yung alyansa na yan ay nagiba, may ibang makikinabang at yun ay mga dilawan. So yun po, suportahan po natin ang Vice Presidente, suportahan natin ang Pangulo, at hindi po masama ang magsuhestyon kasi karapatan po ng bawat Pilipino yan. So tandaan natin, no? Minsan na po tayong niloko, wag na po tayong magpapaloko. Ayun sir, di ba sa dami ng pinapatungang issue sa ating Vice President Inday Sara Duterte ay siya pa rin ang nangunang pinaka-top na pinagkakatiwalang opisyal ng gobyerno at nangunguna rin na agency ng gobyerno, yung DepEd, no? So anong masasabi niyo po dun sir? So yun ang isang patunay, no? Na yung ating desisyon noong 2016 at ating desisyon noong 2022 na maglagay ng isang Duterte, no, sa mataas na posisyon ay patunay na ang tiwala at suporta ng mga Pilipino ay nasa pamamalakad ng mga Duterte, nasa pamamalakad ng mga Marcos. So kung ikaw ay nanatili sa mga survey na mataas ang iyong grado o rankings o ratings, ibig sabihin nakukuha mo ang tiwala at simpatsya ng sambayan ng Pilipino. Kasi ganito lang po kasimple yan, no? Iba po yung pamumulitika, iba yung may ginagawa, iba yung may mga napatunayan, no? Paulit-ulit ko na lang sinasabi, mga Marcos nakabalik dahil sa ligasiya ng kanyang ama, ni Apo Lakay Ferdinand Edralin Marcos Sr., no? Si Vice Presidente BP Inday Sara Duterte naging Vice Presidente ng Pilipinas dahil sa ligasiya na naiwan ng kanyang tatay, yung mga ginawa ng kanyang tatay na ligasiya sa loob ng 6 na taon. So ganun po, no? Bakit ganun kataas ang rating? Kasi may naiwang legacy. Pero kung walang legacy yan na naiwan, paano tataas yung ratings mo? Lahat ng paratang kasi, kung paratang ang ibabato mo at ipupukol mo doon sa kandidato na gusto ng tao, mananatili yung ratings niya na mataas. Kasi walang katotohanan yung paratang. Subalit yung ligasiya, yun ay napatunayan. At yung mga ligasiya na yan, dahil sa social media, hindi na kayang ikubli o itago sa mga sambayan ng Pilipino. Mismong bawat Pilipino nakakarating yung balita, impormasyon ng mga nagagawa, no? Ng mga politikong ito, no? Yung ibig sabihin, yung kanilang mga ginagawa, hindi nagkakaroon ng news blackout, na hindi nagkakaroon ng favoritism, ang pamamahayag, ang pamamalita ay hindi na nalilimitahan. Yan. So yung ratings, hindi tayo pwedeng magtaka dyan, no? Kasi dahil sa ligasiya yan, hanggang ngayon 36 years nga ang mga Marcos bakit nakabalik sa palasyo? Kasi may naiwan ligasiya ang kanilang ama, no? Yan ay subok na, no? Gaya ng mga napagawa, mga infrastruktura, no? Parang ganun din sa mga Duterte. Kung may naiwang ligasiya, patuloy pa rin at tatangkilikin at susuportahan at pagkakatiwalaan ng sambayan ng Pilipino. Kaya lagi natin panawagan, manatili ang alyansa ng Marcos Duterte upang maprotektahan ang kapakanan ng ating bansa. Meron po kayo mensahe sa ating Vice President Inday Sara Duterte. Ano po yun? So yun ang mensahe ko para sa ating butihin at minamahal na Vice Presidente BP Inday Sara Duterte, manatiling matatag, no? So
hindi ka po nag-iisa. No? Napakarami po. Napakarami namin na nagmahal at tumangkilik at sumusuporta po sa iyo. Gaya ng ating datos, 32 million po ang bumoto sa iyo. Ibig sabihin po ay napakarami na magtitiwala at sumusuporta. At dyan ka po kumuha ng inspirasyon, Bibi Sara. No? Yung demolition job, yung paninira sa maagang pamumulitika sa iyo, huwag mo po pansinin yun. Yung mga supporters nyo po, kaming mga Pilipino, kaming mga influencers na nananatili, na sumusuporta at nagmamahal at nagtitiwala sa iyo. Patuloy po kaming magpoprotekta, ipapakita yung iyong mga magagandang ginagawa at balang araw malalaman po ng taong bayan ang katotohanan. So, pagpatuloy lang po ang pagtulong at paggawa, bibigay serbisyo sa sambayan ng Pilipino. Maniwala po kayo. Kayo po, kasama ng ating Pangulo, marami po ang nagtitiwala sa Alyansang Marcos Duterte. So, pagpalain, mabuhay po, Bibi Inday Sara Duterte. Sir, papromote na lang ng channel nyo. Ay, sa lahat po ng mga viewers nitong mga kaibigan kong vloggers, pwede pakisuportahan din po ang aking social media accounts, no? Vlogger ng bayan po si Kags TV. Always, no, balitang politika, showbiz at iba pa. So, please share, like and subscribe. Thank you.